Your short-term loan or HTL application has been approved by the General Santos branch with 9,447 pesos and 58 centavos net proceeds credited to your bank account. Hi guys! Magandang araw po sa lahat, sa mga bagong pasok pa lang po sa aking bahay. My name is Melvin at welcome po kayong lahat sa aking YouTube channel. Sa mga pag-ibig members po dyan at nakapaghulog na po or nakapag-contribute na po ng 2 taon o mahigit, ang video na ito ay para sa inyo. Tuturuan ko po kayo kung paano mag-apply ng loan sa pag-ibig online gamit lamang ang ating mga cellphone. Ang type ng application na ito guys ay Multipurpose Loan or MPL. Sundan nyo lang po at tapusin ang video ito dahil ipapakita ko po sa inyo kung paano po ako nag-apply mula sa umpisa hanggang na-withdraw ko na po ang niloan ko. Bago po ang lahat, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel at sa mga di pa nakasubscribe, pakiclick nyo yung subscribe button na nasa baba at pakihit ang notification bell para ma-notify po kayo sa tuwing may bago na naman akong mga tutorial video na i-upload sa aking channel. So let's start! Ito, panoorin nyo. So ang una po natin gawin guys ay pumunta po tayo sa pinakamalapit na Pag-ibig branch sa ating lugar. Kuha po tayo doon ng loyalty card guys tulad nito dahil dito po ipapasok ang ating pera na niloan. At bago po natin makuha ito guys ay may form pa po tayong pipill upan. Ito po yung form guys. At ito po yung mga information na fill upan natin. At ang una po nating fill upan ay ang ating Pag-ibig membership ID number. 12 digit po yan. Next po ay may mga instructions po dyan guys. At ito po yung mga instructions. Isang kopya lang daw ng form ang kailangan dito guys. Kailangang mag-present ng isang valid ID. Any government issued ID guys ay tatanggapin po ng Pag-ibig. Ang sinubmit ko po dito guys ay ang aking PhilHealth ID. Sa pag-fill up daw nitong form guys ay kailangang all capital letters. So malalaking litra po ang isusulat natin. At kailangan din lagyan ng mga name extension guys tulad po ng junior, the second, the third. At kapag magkaiba raw ang ating permanent address sa present address guys, ang present address na lang daw ang ilagay natin. At sa contact details portion daw po guys ay kahit isang contact number lang po daw ang ilagay. Next po ay ang ating membership category. So dito po ako sa mandatory guys dahil nagtatrabaho po ako sa isang private company. At ang nilagyan ko po ng check dito guys ay itong employed private. Next po ay ang ating members personal details. So dito na po natin ilagay ang ating personal information guys. Tulad po ng ating last name, ating apelido, first name ang ating pangalan, at itong name extension. Kung tayo junior ba, senior, the second, the third. At ang ating middle name, apelido ng ating mother sa pagkadalaga pa. At itong maiden name guys ay para lang po ito sa mga babaeng may asawa na po. Next po ay ang ating date of birth, ang ating citizenship, marital status, place of birth, sex, ang mother's maiden name, yung kumpletong pangalan ng ating magulang sa dalaga pa. At kung kayo ay may asawa na po guys, itong name of spouse, pangalan po ng inyong asawa. At dito sa gilid guys, ang taxpayer's identification number, kung meron po tayo, or TIN, SSS or GSIS number, employee number. So mga optional lang po ito guys, itong nasa gilid guys. Next po ay ang ating addresses and contact details. So ito na po yun guys, kapag magkaiba raw ang ating permanent address sa ating present address, ang lagyan lang daw po natin guys ay itong present address na lang natin. Kung ano raw pong barangay, kung anong municipality or city, province or state, and then ang zip code. At dito sa gilid guys, kahit cellphone number lang ang ating ilagay dito. Next po ay itong ating present employment details. Yung kumpletong detalye ng ating pinagtatrabahuan ngayon. Ilagay po natin dito ang employer or business name or pangalan ng ating pinagtatrabahuan. Next po ang kung anong address ng ating pinagtatrabahuan. And then dito sa gilid ay may monthly income range. Ilagay din natin kung ano po ang trabaho natin, ang ating nature of work. At dito sa employer or business address guys, pwede nga ilagay na lang natin ay kung anong street name, kung anong barangay, kung anong municipality or city, province, at zip code.
Next po ay itong employment status. Permanent or regular na po ba tayo? Casual pa po ba or contractual pa po? Next po guys ay itong ating previous employment from date of Pag-ibig Fund membership. So ilagay po natin dito yung mga business name at business address at kailan po tayo nagsisimula at kailan din tayo nag-e-end. At ang ilagay lang po natin ay ang buwan, pitsa at ang taon. Dito sa likod ng form guys ay may other information pa po tayong fill upan. So hindi ko na po fill upan dyan na part guys. Dumiretso na po ako dito sa agreement. So kailangan po nating pirmahan itong may nakalagay na signature of member at lagyan po natin ng date kung anong pizza po tayo pumunta sa branch. At itong sa pinakababa guys, ang Pag-ibig branch na po ang mag-fill up dyan. So sa na-experience ko guys, nakuha ko naman kaagad sa araw na yon ang aking loyalty card. At sa loan application form naman guys, ay bibigyan po tayo doon. Ito po yun guys, oh. Yan, ito po yung sa likod. Ito po yung sa harap. At ituturo ko sa inyo later guys kung ano po yung dapat fill upan dito. At pagkatapos po nating ma-fill upan ito guys ay kailangan pa pong ibigay po natin ito sa ating employer. Para malagyan po ng certificate of net income dito sa likod guys. Ito po yun guys, oh. Certificate of net income. And then kailangan pa pong may pirma po dito ng ating manager dito sa pinakababa. At dito sa harap guys ay kailangan may pirma din dito ng ating manager. Dahil kapag wala pong signature dito ng ating manager dito at saka dito sa likod ay hindi po ma-process ang ating application kahit kompleto na po ang ating pag-fill up dito lahat. At kapag okay na po guys, kompleto na po ang nakalagay dito ng mga detalye, ay saka na po tayo magsimulang mag-apply online. Sundan nyo lang po ang ginawa ko dito sa video guys ha. Ito panoorin nyo. So ayan po guys, ang una po natin gawin ay i-search po natin sa Google or pwede rin natin i-search sa ating browser. I-search lang natin ang Pag-ibig Virtual. And then i-click lang natin itong may virtual Pag-ibig dito sa pinakauna guys. And then i-click natin itong maliit na box para malagyan ng check. And then i-click po natin itong proceed. At kahit wala pa po tayong account sa Pag-ibig Virtual guys, ay pwede po tayong makapag-apply ng loan. Pero mas mabuti kung may account po talaga tayo para ma-monitor po natin ang ating contribution kung hinuhulugan po ba ng ating employer. Ilagay ko na lang po ang link guys dyan po sa description area para sa tutorial kung paano gumawa ng virtual Pag-ibig account dito sa online. So patuloy po tayo. Ang next po natin gawin ay i-click po natin itong apply for and manage loans. And then click mo natin itong apply for a short-term loan. Apply for a short-term loan. Before getting started, please make sure to prepare the following. So bago daw tayo magsisimula guys, kailangang ihanda po natin itong mga sumusunod. Una, ito po yung loan application form yung ipinapakita ko kanina sa inyo. At kailangang na-fill upan na po yun lahat. At ito po yung mga kailangang fill upan sa form guys. Una po tayo dito sa harap. I-click lang natin itong front page. So ito po yung mga importanteng informasyon guys na kailangan po talaga nating fill upan. Kaya wag po natin itong iwan na nakablangko. Isa sa mga ito ay ang ating Pag-ibig membership ID number. Next po ay ang ating complete name, ang ating date and place of birth, ang ating mobile phone number, importante po yan, ang ating present home address, loan term, company employer or business name, company employer or business address, signature of applicants on authority to credit, application agreement and promissory note, cash card number and issuing bank, signature of authorized company or employer representative on application agreement if employed, at itong signature of 2 witnesses and promissory note. So yan po ang pinaka-importanting wag nating kaligtaang fill upan guys sa harap po ng ating application form. Dahil encoded na po yan sa system nila. At dito naman sa likod ng application form, i-click na natin itong back page. Ito din po ang mga importanteng impormasyon na kailangan nating fill upan dito sa likod guys. Una po ay itong name of borrower. Ito po ang pangalan natin guys. Next po ay ang ating applicable month of salary. Next po ay ang basic salary and allowances.
Next ay gross monthly income. Next po ay ang ating mga deductions, total deductions, net monthly income. Dito sa pinakababa ang signature of authorized company representative. At uulitin ko, kailangang wag pong iwan natin yan na nakablangko. Dahil sa karanasan ko guys, nakailang ulit po ako niyan. Nagtaka po ako kung bakit hindi nila ma-process yung aking application dahil may nakalimutan po akong hindi na fill upan dyan, nakablangko po siya. Kaya ang result ay laging unable to process. At ang sunod po nating ihanda guys ay ang ating valid ID. Pwede raw itong photocopy guys or pwede ring scan copy. At uulitin ko, kahit anong valid ID meron tayo, basta issue po siya ng ating gobyerno. At ang next po nating ihanda guys ay syempre ang ating cash card or ang ating loyalty card. Na ang mag-issue nito ay ang Asia United Bank or UAB or Union Bank of the Philippines or UB or ang Land Bank of the Philippines or LBP. At ang huli po nating ihanda guys ay ang ating selfie photo. Mag-selfie po tayo na hawak po natin ang ating valid ID at ang ating cash card. Ito po ang sample guys oh. At ang gagawin po natin dito sa paghanda guys, first po ay yung ating application form ay pipicturan po natin yan sa ating cellphone. Pipicturan natin yan sa harap at sa likod. Ganon din po ang ating valid ID. Itong cash card guys ay hindi na po kailangang picturean pa. Itong ating selfie photo na lang guys, nahawak natin ang ating loyalty card at ang ating valid ID. At kung nakahanda na po ang lahat guys, ay i-click na natin itong proceed. Choose your loan. So mamimili na po tayo ng ating loan type guys. I-click lang natin itong select loan type. At ang pinili ko po dito ay itong 24 months na MPL. Siya nga pala guys, kapag pumunta na po tayo doon po sa Pag-ibig branch, pwede po nating i-inquire doon kung magkano po ang maaari nating i-loan. Kaya may idea na po tayo kung magkano po ang matatanggap natin. So ayan po, nakapili na po ako ng loan type. And then ilagay po natin dito ang ating membership ID number. And then i-click po natin itong validate your MID number. At ayan po, nakalagay na po ang ating Pag-ibig membership ID number. At dito sa baba ang ating kumpletong pangalan at ang pangalan ng kumpanyang pinagtatrabahoan natin at ang address po ng Pag-ibig branch kung saan po tayo hinulugan ng ating employer. At kapag hindi po pangalan natin ang lumabas dito guys, ay i-click natin itong not you, search again. At kapag okay na po, patuloy po tayo dito sa baba. Ilagay po natin ang ating mobile number na nakarehistro po sa ating Pag-ibig. At kapag kung may landline number kayo, pwede rin. Pero kapag wala, iiwan na natin yan na nakablangko. Next po ay ang ating email address na naka-registered po sa ating Pag-ibig. At pagkatapos nating ma-fill upan yan, i-click na natin itong next. And then mag-pop up ito guys. Proceed on your loan application. I-click lang natin itong okay. And then i-click po natin itong OK para sa one-time PIN. And then mag-send po ang Pag-ibig ng OTP sa ating registered mobile number. And then dito po natin ilagay yung 4-digit one-time PIN. And then i-click po natin itong proceed. And then binalik po tayo dito sa application form. At dito sa baba, ilagay po natin ang detalye ng ating cash card o ng ating loyalty card. I-click po natin itong select cash card. So mamimili po tayo dito guys. Kung ang ating card ay issued by Asia United Bank, Union Bank of the Philippines ba? Or itong Land Bank of the Philippines. Itong sa akin guys ay in-issue po ng Asia United Bank o UAB. So ito po ang pipindutin ko. And then ilagay po natin dito ang cash card number. Ang card number pala guys ay makikita sa likod ng ating loyalty card. Sa taas po ng validity. At pagkatapos nyan guys ay i-click na natin itong check cash card status. At ayan po, may nakalagay na po na valid. Meaning okay po ang status ng ating cash card. And then, pindutin na natin itong go to last step. And then, mag-pop up ito.
Bago daw tayo magpatuloy, ay kailangan nakahanda na daw po ang ating photos o ang scan copy sa ating application at ang ating valid ID. At kapag nakahanda na po, i-click na natin itong proceed. Submit your application. So dito na po tayo mag-upload ng ating mga documents guys na isa-submit. At may note pa dito guys. Kailangan daw na ang maximum file size na ating i-upload ay nasa 3 MB lang po guys. Kapag lalagpas po yan ng 3 MB ay mag-i-error na po yan. At ang ina-allowed lang daw na documents na i-upload ay mga image lang po guys. Tulad po ng JPG, JPEG, BMP and PDF. So ngayon, ang una po natin i-upload guys ay ang front side ng ating application form. Sa harap po, pindutin lang natin itong upload photo. So pwede palang pipicturean natin on the spot guys ang ating mga documents. I-click lang natin itong camera. Pero sa akin, dahil pinicturean ko na sa aking cellphone kanina, ay itong photos and videos na lang ang pipindutin ko. At kapag napindot na po yung documents na nais nating i-upload, ay automatic na po yung mag-uploading. Tulad nito guys, oh. Ayan po, uploaded na po siya. Next po ay ang likod ng ating application form guys. So ganun pa rin po ang proseso. At ayan po, uploaded na rin po siya. At kapag nagkamali po tayo sa pag-upload, pwede pa naman natin itong palitan. I-click na natin itong remove. And then upload photo again. Ang next po natin i-upload guys ay ang ating valid ID. Click pa rin natin itong upload photo. At ayan po, uploaded na po siya. At itong pinakahuli ay ang ating selfie na hawak natin ang ating valid ID at loyalty card. At ayan po, kompleto na po siya guys. So ngayon, i-click na natin itong submit. And then mag-pop up po ito guys, submit your application. So i-click na natin itong OK. You have successfully submitted your short-term loan application. So nakalagay po dito sa baba guys ang ating online loan application reference number. Ang number na yan ay yan po ang gagamitin natin sa tuwing mag-follow up po tayo ng ating loan. And then i-click na natin itong done. So after mga 2 to 3 business days guys, kung sasabihin po nating business days, hindi po counted ang araw ng Sabado at Linggo niyan guys at holidays. Sa na-experience ko guys, tulad ng sinabi ko kanina ay nakailang ulit po talaga ako nito. Dahil after 3 days kong paghihintay, ang naging result ay unable to process daw po. At kapag ganun din ang maging result sa inyo guys, i-check lang nating maigi ang ating application form. Baka may nakaligtaan lang po tayong information na hindi na fill upan. And then mag-apply tayo ulit. Ganitong proseso pa rin ang pagdadaanan natin guys kapag mag-re-apply po tayo. Kung business yata akong pag-apply dito guys na puro unable to process po ang result. So nung dinouble check ko na po ang aking application form at nag-apply na naman, after 2 days ay may nag-text na po ang Pag-ibig Fund sa akin na approve ng aking application. Ito po yun guys oh. Your short-term loan or STL application has been approved by the General Santos branch with 9,447 pesos and 58 centavos net proceeds credited to your bank account. At pag-open ko sa aking virtual Pag-ibig account, and then tiningnan ko po ang aking loyalty card plus, ay pumasok na po ang pera na in-approve sa akin ng Pag-ibig sa halagang 9,447.58 pesos. At sa araw na ito ay na-withdraw ko agad ang halagang ito guys. So ngayon guys, tuturuan ko po kayo kung paano i-link ang ating loyalty card dito sa ating virtual Pag-ibig account para malaman po natin kung pumasok na po ba yung pera na nilo natin sa Pag-ibig. Katulad po nito guys, nakalink na po kasi ito. So sa ating virtual Pag-ibig main dashboard, i-click natin itong loyalty card plus, and then i-click po natin itong link account. I-click natin itong partner bank. So itong UAB po ang sa akin, Asia United Bank.
And then ilagay po natin dito sa baba ang card number na makikita po sa likod ng ating loyalty card. Then click po natin itong link. And then mag-send po ang Pag-ibig sa ating registered mobile number ng OTP. I-click lang natin itong OK. Dito po natin ilagay yung OTP guys. At pagkatapos nating malagyan, i-click natin itong proceed. And then magpapap ito, your Pag-ibig Loyalty Card Plus is successfully linked. And then pag pindot natin itong OK, balik po tayo sa main dashboard. I-click natin ulit itong Loyalty Card Plus. At ayan po guys, nakalink na po ang ating loyalty card. So ganun lang po guys. At sa pag-withdraw po ng ating niloan guys ay kahit saang BancNet ATMs, pwede natin itong i-withdraw. At ang card pin pala guys na gagamitin natin sa pag-withdraw ay nakalagay po dito guys sa ganitong papel guys Silyado po ito guys. Nasa loob po nilagay ang pin katulad nito, mabubuksan po yan. Ayan po. Dito po nakalagay yung 4-digit pin. Huwag po natin itong walain guys or kailangang memorize po natin ang ating PIN dahil hindi po tayo makaka-withdraw kapag wala po ito dahil hindi po ito mapapalitan. And that's all for today guys. Sana may natutunan po kayo. Paki-like na lang po sa video ito kung nagustuhan nyo at paki-share na rin sa iba para matuto din po sila. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat na po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lamang po guys. Maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong mga tutorial video. Goodbye. God bless us all.